Hearing none, same is approved. I move to resume the period of interpellation and recognize the sponsor, Senator Robin Hood Padilla, and to interpret our Majority Leader, Senator Francis Tolentino. Senators Robin Padilla, the sponsor, as well as our Majority Leader, Senator Tolentino, who shall interpolate, are both recognized. You may proceed. President, will the good sponsor yield to some questions, though not medically related, Mr. President? Opo, isa pong karangalan po ang tumanggap po ng tanong sa atin pong teacher dito, President. Senator Tol Tolentino. Mr. President, I've been looking at Senate Bill number 2573, and it would seem that the heart and soul of the measure is Section 4, the medicalization of cannabis. If I may be permitted to read, the use of cannabis for medical purposes is hereby permitted as provided for in this act to treat, alleviate a qualified person's debilitating medical conditions or symptoms. The medicalization of cannabis includes its acquisition, possession, transportation, delivery, dispensing, administration, cultivation, manufacturing by private individuals. So siguro po, Mr. President, dito ko po gustong himayin ang usaping ito. Ano po, Mr. President, sa palagay niyo po ang dahilan bukod doon sa paggagamot, pag-alleviate, ang alleviate ay pagbabawas ng pain, sakit. Ano pong ibig sabihin pag yung debilitating na? Sino po ang magdedetermine itong debilitating? Malubha, acute, chronic? Ano pong ibig sabihin ito, Mr. Opo, President? ito po kasi yung issue po ngayon yan, Ginoong Pangulo. Yan po ang pinagtutuunan ng pansin ngayon sa mga tinatawag po nating first world countries po ngayon. Meron po silang tinatawag na alternative medicine. Alam naman po natin, kilala naman po natin yung itong mga first world countries na to, na nasa kanila na po talaga ang technology, ano? Sila na po talaga ang pinaka masasabi nating advance po. Lalo na po pagdating po sa medical, ano? Pero makita naman po natin dito na doon po sa mga grabing sakit. Ito po, yung mga sakit na talaga pong tinatawag natin na minsan hindi na po talaga curable, ano? Talaga pong naghahanap po sila ng mga alternatibong medisina na hindi po makapagpapasama pa doon sa kalagayan noong pasyente. Kasi meron pong mga gamot na ibibigay po, halimbawa po, kailangan ng pain reliever ng isang, sabihin na lang po natin, yung nag-undergo ng chemotherapy. Masakit po ang katawan niyan. Sobra po ang nararamdaman niyan na nasa kanya na po lahat. Nagsusukayan, masakit ang katawan, nanghihina. Lahat po yan dinagdadaanan ng isang tao na merong sakit na cancer. Yung pong binabanggit ng ating pinunong mayorya. Opo. Na kapag niresitahan po yan ng ibang mga medisina na tinatawag po natin na itong mga medisina ito ay synthetic, hindi naman po natural ito, sa unang dose, pangalawang dose, tatlong dose, 4 na dose, yan po ay nakatutulong sa kanila. Pero pag ito po ay matagal ng proseso, ito pong mga binibigay na mga synthetic, pag sinabi po natin synthetic, ito po ay gawa sa chemical. Ano? Ito po ay nakapagdudulot na ng marami pang sakit na nakaduktong na dun sa sakit niya. Kaya po itong marijuana, ito pong cannabis, opo, hindi na po ito, alam niyo po, wala pa pong, ito po ay napatunayan na po. Ito po, pagka nag-research po kayo, magsasabi po talaga dyan, na ang cannabis po ay walang side effect. So, doon po sa mga may debilitating na mga sakit, napakaganda po para sa kanila na doon po sa nararamdaman na nilang sakit ngayon,
wala na po silang mararamdaman pang sakit na pwedeng idulot nung ininom nila na may side effect. At dito po pumapasok ang cannabis. Kasi po, Ginoong Pangulo, sa records po talaga, hindi po talaga maganda talaga yung mga naibibigay na synthetic drugs, katulad po ng morphine. Bibigyan ka ng morphine, bibigyan ka ng Demerol, bibigyan ka ng fentanyl. Itong mga drugs po na ito, pag ito po ang binigay sa pasyente, ay imbis na nakakatulong po tayo, lalo po ang pasyente ay lalo pong napapasama. Kaya dito po pumapasok po sa first world country, dito po na-introduce po ang medical cannabis po. Opo, very, very clear po, Mr. President. That's why I'm zeroing on Section 4, medicalization of cannabis. It's written here, to treat, alleviate a qualified patient's debilitating medical condition. Ang ibig pong sabihin po nito, pag hindi debilitating, hindi acute, hindi severe, hindi chronic, ay hindi ka qualified. Kasi po, Kasi nakalagay po Opo, dito, opo, para opo. qualified ka, yung napag-usapan natin na malubha. Opo. So pag hindi malubha, yung ang nararamdaman mo medya-medya lang, pasumpong-sumpong lang, hindi ka qualified. Hindi po. Kasi po, ganito po yun, Ginoong Pangulo. Ang cannabis po kasi, dalawa po siyang klase. Para po malinawan po ng ating mga kababayan, ganito po yun. Meron po tayong tinatawag na food supplement ng cannabis. Ito po yung CBD. Ito po, ang CBD po, ito po yung walang psychoactive effect. Ibig sabihin po ng psychoactive effect, wala po itong amats, hindi po ito happy-happy. Ito po yung tinatawag lang natin na food supplement lang po siya, na ito pong CBD, Ginoong Pangulo, ito po ay katanggap-tanggap na po sa mga bansang Japan, bansang Australia. Hindi na po ito kailangan ng prescription dahil wala po itong psychoactive effect. Ito po, ginagamit na po ito ng mga taong may arthritis, yung mga taong hindi po makatulog. Yan po yung mga tinatawag po natin na hindi debilitating na mga sakit. Yung pong mga debilitating pong sakit, dyan po pumapasok ang medical cannabis. Kasi po yung medical cannabis, dito na po yung pumapasok yung psychoactive effect. Meron na po siyang parang epekto po, hindi po siya maihahambing kasi magkaiba po talaga ang psychoactive effect ng fentanyl, ng morphine, ng Demerol sa cannabis. Malayong magkaiba po talaga. Pero dahil meron po siyang psychoactive effect, dapat po siya talaga prescribe. Opo, Mr. Opo. President. Meron po talagang mga professional doctors na talaga pong nakakaalam at nag-aral, nabigyan po ng seminar, galing po ang seminar na gusto po natin, magaling po ang magtuturo niyan sa Canada, sa Israel, sa Prague, yung pong meron na po talagang mga experience sa medical cannabis. Sila lamang po ang pwede pong magbigay po ng prescription doon po sa mga meron pong matatawag po nating tuloy-tuloy na karamdaman. Opo. Yes, thank you, Mr. President. I just note that the words qualified patient's debilitating medical condition has been repeated over and over again in the proposed measure. In fact, line 14 of page 2, that's section 3 of the proposed measure, mentions qualified patient's debilitating medical condition. Line 28 of section 4 mention the same phrase. The same is true with the other sections laid down in page 5, debilitating medical condition, line 15. So, ang tanong ko po dito, sino po ang magdidetermine ito? Yung pasyente mismo, doktor, o yung nagbebenta ng cannabis? Sino po ang magsasabi na qualified ka kasi itong sakit mo ay debilitating? Opo, ano po yan? Ang gusto po natin, katulad po ng best practices po ng mga pinuntahan po nating bansa na meron na po silang medical cannabis,
Yun, gusto po natin na